Ah, Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, sa ating mahal na Panginoon, Mama Mary, sa mga kapwa ko alagad, sa mga kaps na isang pagtutuwid lang po. Kasi nakalagay po kasi sa Facebook, ang birthday ng aking kabiyak ay June 15, pero ang talagang kapanganakan po niya ay February 10. Kaya naliligaw po. Sa araw pong ito, pwede po kayang malaman kung sino ang mga bago. Kahit po magtaas kayo, hindi ko po kayo tatawagin. Malaman ko lang po kung sino ang bago. Pwede po bang malaman? Lahat luma, ayun, bago. Salamat po. Sino po yung nagpapagaling? Kasalukuyang makakaramdam ng kagalingan? Yun, madami din. Marami. Sa araw pong ito, gusto ko pong tawagin sana ang ilang kapatid natin na gusto kong kunin yung maging inspirasyon dahil sa pagbabata nila sa dakong ito, sila yung nakatamo ng kagalingan. Na nung unang nagpunta rin po sila dito, kagaya po ng iba na may karamdaman sila, pisikal, na salamat po sa Ama, pinagaling hindi lamang ang kanilang pisikal na katauhan, kundi pati emosyonal, espiritual. Una ko pong tatawagin ay ang ating kapatid na Celia Quizon mula sa Baliwag, Bulacan. Palakpakan po natin ang buhay na ito. Pasasalamat po sa lahat ng biyaya, papuri, Panginoon kong Jesucristo. Salamat po sa lahat. Gamitin niyo po ang aking dila sa pagpapahayag ng iyong mensahe na nais niyong iparating sa kanila. Kayo po ang manguna sa lahat. Magandang umaga po sa inyo. Lahat po nung nakakapakinig at nakakakilala sa akin, di po ba sabi ko, hindi po pwede na hindi ako tatayo, na hindi ako maiiyak, o kaya ipapatak ang aking luha. Hindi ko nga po malaman eh. Although yung ibang nagpapahayag, na nagpapatotoo, kapag pinagmamasdan ko po sila, tuwan-tuwa. Ako po natutuwa. Kaya lang po, talagang hindi ko po maintindihan kung bakit naiiyak ako. Naluluha, kaya pasensya na po. Kung sakasakali, na sa tuwing ako'y magsasalita, naiiyak po ako. Yung iba pong nandirito, kilala na ako. Ako po yung isa sa mga pasyente na nung dumating, kagaya rin ng iba, may bukol po ako dito. Salamat po sa ating Panginoong Jesucristo. Ganun po sa katauhang ibinigay sa ating Apo Conching na nakapagpapagaling, nakapagbibigay ng inspirasyon sa bawat mga taong nandirito. Isa po dun sa tanong sa amin, sino ang tatlong taong naka-impluwensya sa buhay mo? Dapat po siya yung nasa kauna-unahan dun sa pangalan. Nakalimutan ko po apelido. Kaya napunta po sa bandang huli. Although meron po sa talagang tatlong taong naka-impluwensya sa buhay ko. Dapat hindi po siya pangatlo, siya po yung una. Always na uunahin sapagkat siya ang pinagkalooban ng ating Panginoong Jesucristo na maipahayag ang nais ng ating Panginoon
sa bawat isa, hindi lamang kagalingan ng ating pisikal na katawan, kung hindi ganun din po ang ating, lalong-lalo na po ang ating kaluluwa. Sa pagpunta ko po rito, tama po ang sinabi ng ating tagapagsalita, hindi lang po pisikal, kundi kasama na rin po yung kaluluwa. Sa akin po, yun po ang unang napagaling sa akin. Pangalawa na nga lang po siguro, yung pisikal na sakit, na kagaya nung iba, bukol nga po yun sa akin. Nung unang pumunta po ako dito, nandun po ako sa side na yon. Ngayon po, napakaaga ko po sigurong pumunta. Ang nakita ko pong lumabas sa adoration, si Apo Kunching. Hindi naman po ako ganong close. Kaya tinitingnan ko lang po siya. Nakalilis po yung kanyang, yung puti po suot-suot niya. Tinitingnan niya po ako. Kasi ako po yung kauna-unahang nandun. Nasa kauna-unahan pa po ako. Nakatapak po siya. Tinitingnan ko po siya. Tinitingnan din po niya. Sa kaya ako pupunta. Sumunod po, bumalik na naman po. Nakatingin na naman po sa akin. Ganon din po, hawak-hawak din po yung kanyang suot-suot na pag nandito po siya sa harapan. Nakangiti po siya, nakangiti rin po ako. Naipahayag ko na po ito, medyo nagkaroon lang ng kakulangan. Tapos po, nung nagme-mensahe na po siya, nilapitan niya ako, hindi ko na po napigil ang aking pag-iyak. Although talaga pong mayroong naggabay sa akin, yung nasa itaas nga po, Divine Mercy, ating banal na Holy Spirit, Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Siya po ang naggabay sa akin para po ako ay makarating dito. Napakarami pong biyayang naipagkaloob. Napakarami po. At yung isa na nga po, yun muna po bibigay ko. Nagkaroon po dang kasi ng para po sa katungkulan na mataas. Ngayon po, yung kalooban ko, bagbag na bagbag, ang damdamin na ako mataas ng katungkulan. Ang gusto ko lang po sa ibaba. Pero humingi po ako ng gabay sa kanya. Ang sabi ko po, kung gusto niyo pong ituloy na ako, masama doon, pwede po ba bulaklak na puti? Ang sabi ko po, pagpasok ko po doon sa adoration, mismo pong doon sa harapan ng adoration, nakita ko po yung napakaraming pumpo na bulaklak na kulay puti. Sabi ko, naku po, na po yata sign. Ang sabi ko po ngayon, papayag po ako na pumasok doon sa sitwasyon na ganun. Pero wala pong magiging problema. Naku po, Diyos ko, patawarin niyo po ako. Sabi ko po, ang daming kahilingan. Napagaling na po ako noon. Mga siguro po 2 years or 1 year, yun po ang nangyari. Ganun na nga po, may gumagawa, may kumikilos, para ako po itaas. Nako, yung kahuli-hulihan na po ang malaking problema. Doon po sa lahat ng mga ipinasok na pangalan, ako po yung merong kulang na isa. Sabi ko, ay, talagang hindi na matutuloy. Nako po, nung day po ng oras para ipasa po yung papel, para po siya screenin o tingnan kung pwede pa doon sa ganito. Hindi po natuloy sapagkat yung uupo po na mga judges malilipat ng ibang lugar. Naku po, talagang nga po pala, sabi ko, ang sabi niya sa akin, mahina ang loob mo, sabi niya sa akin. Pag ibinigay ko, sabihin, kapag ibinigay ko, ibibigay niya. Dahil talaga nga po, sa totoo lang nang kalooban ko, paano kung mapupunta, hindi naman po ako masyadong marunong kagaya ng ibang kasama mo. Talaga pong, ang nangyari po, yung isang kulang na papel, nagawan po ng paraan para po yung papel ko ay maipasok. Nung maipasok po, pumunta po dun sa lugar na talagang sila na yung po yung pinakamataas. Ang dami po
sa kanilang itinanong. Wala po akong ginawa kundi magdasal. Sa akin po talaga, isa lang ang itinanong. At habang nagtatanong siya, nakatingin, nagdadasal po ako. Siguro po mga 6 kami. Sa awa po at tulong ng Panginoong Jesucristo, sa gabay na kanyang ibinigay, sa tulong po niya at panalangin, talaga pong nagkaroon ng katuparan yung hiniling ko, pero sa kagustuhan pa rin po niya, thy will be done. Kung ano po ang nais niya, na makabubuti sa bawat isa, talaga pong ibibigay niya. Sa kasalukuyan po, yung katungkulan na yun, hawak ko, para pong karagdagang income para po sa pamilya, hindi po kagaya ng dati, kailangan mo pang magsanla para lang maitustos o maibigay, kailangan mo pang mangutang kung saan bang po pwedeng mangutang para maibigay mo sa pamilya. Buong puso po akong nagpapasalamat, Panginoon ko, sa lahat ng biyaya na hanggang ngayon, hindi tumitigil ang biyayang hinihingi ko. Ganun na nga ba yung salita na yun? Ipinagdadasal ko, pinagtitibay ko, hindi ko malaman kung anong salita yun. Salamat po, Panginoon, salamat sa lahat ng biyaya na hanggang ngayon ay walang tigil, walang hinto. Although magbabata ka nga lang, maghihintay ka, hindi ngayon ibinigay, ora mismo, hindi po ganun. Araw, buwan, taon, talaga pong ganun eh. Bawat isa ay magbabata. Salamat po sa lahat. Medyo, ito na lang po at medyo mahaba. Sa susunod po siguro na maanyayahan ako. Hindi pwedeng ako tumanggi. Although, kung minsan kapag tinatawag ako, hindi ko po malaman kung ako ba'y nahihiya o kung paano dahil napakarami nyo. Doon po lang kasi pag nag-meeting ang magulang, eri lang side na rin. Kayang-kaya kahit anong kilos, kahit anong upo, kahit anong salita. Although sinabi ko kay Lord, dila ko lang po ang gagamitin ko. Bahala po kayo kung ano ang nais nyong ipahayag. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat, kapatid. Tunay nga na puspos ka ng banal na espiritu, damandama mo siya dahil yan ay luha ng kagalakan. Ang susunod po magbabahagi ay kapatid nating taga San Roque, San Luis, Pampanga. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos sa ating kapatid na Maribel Kapili. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, sa mga alagad po, sa choir, sa mga caps. Maraming salamat po sa pagkakataong ako po nandito muli sa harapan nyo. Kaninang umaga lang po, may nangyari po. Nag-text po si Tata Vic yung isang caps. Tinatanong po kung pupunta ako ngayon. Ang sabi ko baka next week. Sumunod pong nag-text yung pinsan ko naman. Nagtatanong kung pupunta ako ngayon. Urong-sulong po ako sa pagte-text ko kung oo o hindi. Nung sinagot ko po siya ng oo, bigla pong sumakit yung tiyan ko. Hanggang sa kumakain po ako, sakit-sakit pa rin po hanggang sa nakaligo. Nagdarasal po ako na wag akong hayaang maagaw ng kalaban para mahadlangan yung pagpunta ko dito. Hanggang sa pagkatapos ng paliligo ko, nagbibihis na po ako. Nakasuot na yung pantalon ko. Hindi ko pa rin maisuot-suot tong t-shirt ko kasi nga masakit po talaga yung tiyan ko. Nung naglakas loob na po ako, sinuot ko na yung t-shirt ko, sabay labas sa kusina, kumuha ng tubig.
At dinasalan ko po yun ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Paglabas ko po ng bahay, wala na akong maramdaman sakit ng tiyan. Hanggang sa nakarating na po ako dito. Yun po yung naging inspirasyon ko, yung pagpunta ko po dito sa Divine. Naging matatag. Hindi po ako nawalan ng pag-asa. Nung last year pa po, March, nung dumulog ako kay Apo, dahil nga po may ovarian cyst ako, hanggang ngayon patuloy po ako nagbabata, sumasampalataya, nananalig, hanggang sa last ultrasound ko po nung March, yung cyst na nakita po sa ovary ko, lumiit na po. Kaya patuloy po ako nagpapasalamat sa banal na Espiritu, sa katauhan ni Apo Kunching, sa mga biyayang pinagkakalob niya sa akin, sa lakas ng katawan na pinagkakalob po niya sa akin sa araw-araw. At higit sa lahat, ang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Patuloy po tayong magbata at huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Maraming salamat po. Maraming salamat, kapatid. Buhay po ba ang Diyos? Talagang buhay ang Diyos, kapatid, dahil hindi ka napadaig sa kalaban. Nakarating ka sa ano na to dahil may pag-aatas pala sa'yo. Dahil nung nalaman ko po na ako po nga po ang magiging facilitator, sino kaya ka ako ang tatawagin ko? Gabi pa lang, siyempre po nagpe-prepare ka na kung sino kaya ang tatawagin ko upang maging inspirasyon nga po sa ating lahat dito. So, nilapitan ko po ang kapatid na Victor at siya nga po ang nagturan sa akin na si kapatid, isa sa aking tawagin. At yun nga po, maganda ang iyong naging pahayag, kapatid. Congratulations. Ang susunod po nating magbabahagi ay isa rin pong kapatid natin na taga San Roque, San Luis, Pampanga. Palakpakan po natin ng buhay na Diyos kay kapatid na Maricel Carlos. Good morning po. Pakibati po katabi. Good morning. Bawal matulog. Ang maisishare ko lang po sa araw na ito, papurit pasalamat sa Divine, kaya po Kunching, Mami Beth. Bali po ngayon, June, 5 years na po. 5 years na po yung nagkasakit ako sa balat. Talaga pong ang sinabi ko po noon, kung di aalis yung sakit ko sa balat, ako na lang po yung aalis. Kasi nga po, pag tumitingin ako sa salamin, pangit-pangit po nung balat ko. Sobra po, bali po 3 buwan ko pong ginagamot yon. Pero dito na po ako nang gagamot noon, July 9. July 9 po ako nagpunta dito. 1 buwan po bago ako nakapunta dito, bago tinuro sa akin ng banal na dambana. Papurit pasalamat sa mga mensahe niya, sa mga gamot na pinapahid sa akin. Kaya po Kunching, salamat po sa mga alagad. Salamat sa kanila, sa pagdadasal nila, na patuloy magtibay, magbata, at manampalataya sa Kanya. Pinsan ko po yung nag-share kanina. Bali po parehas po kaming masakit ng tiyan kanina eh. Nung po tinext ko siya, sabi ko, ate, punta ka ba? Matagal po bago siya nag-reply. Nung po sinabi niya na, sige, punta tayo, sabi niya. Hindi ko na po sinabing masakit yung tiyan ko. Na dahil nga po, gusto ko rin pong pumunta. Nung pong pagsakay namin sa tricycle papunta ng Talang, sabi ko, alam mo, para akong di mapupunta kanina eh. Sabi ko, bakit?
sumakit ang tiyan ko eh. Sabi ko gano'n sa kanya. Ako di sumakit yung tiyan ko eh. Sabi gano'n sa akin. Eh sabi ko po, alisin na nga mayan. Basta nakarating tayo doon. Sabi ko sa kanya. Siyang bahala sa atin. Sabi ko, papuri pa, salamat sa mga banal na salita, pinagaling ang mga sakit. Hindi lang po mga sakit, spiritual, pati emotional po, pati po bulsa. Salamat po. Amen, kapatid. Maraming salamat. Tunay nga pong kumikilos ang Panginoon, ang Diyos na buhay sa lugar na ito dahil kapatid na Victor, siya po ang tinuro sa akin para lapitan niya na siya nga po ang nagsabi sa akin na yung dalawa nga po ang magpinsan po pala yun. Kaya salamat, maraming salamat. Ang susunod po nating maghahandog ng isang awitin ay ang ating kapatid na Gloria Vinuya. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Buhay ang Diyos. Talaga pong ang Panginoon ay hindi mo kayang sukatin yung kanyang kahiwagaan na ipinakikita sa mga tao. Sabi ko nga po, kung siguro sa iba, last 2 days po, ang aking pong BP ay 180. Normal, nakakakanta, nakakalakad, lahat normal. Ngayon pong sandaling ito, 160. Normal pa rin po. Di po ba iyan ay isang kahiwagaan na sa ating Panginoon? Bagamat hindi ko alam kung ako ba'y matutuwa o magagalak sa akin pong sarili, sapagkat sa kabila nung sabi nga ng iba, napakataas ng BP mo, bakit mas mahirap yung wala kang nararamdaman na ganyan? Subalit sabi ko nga po, naniniwala po ako sa Panginoon na siya yung nagbibigay ng buhay, siya ang may karapatan sa ating buhay, kaya higit sa lahat, siya po ang nakababatid ng kalahat-lahatan. Sabi ko nga po, yung iba, 150, 140 na BP, medyo umikot-ikot na. Relax pa, pwede pa. Pag nag 160 o 180, alarming na dahil medyo hindi na masyadong pangkaraniwan yan. 140, baka sakali pa na kaya mo yon. Pero sa nangyayari po sa akin, 180. Hindi ko po alam kung ano iisipin ko bakit ganito. Ngayon pong oras na ito, 160. Buhay pa rin po ako. Di po ba napakahiwaga ng ating Panginoon? Noon po mga nagdaang araw, nagpa-extension po ako ng pilikmata sapagkat katuwaan po ng aming mga anak. Mahaba. Extension, kabit. Ilang oras na kinakabit yung pilikmata, 2 oras po yata akong nakahiga. Sa buhay po ng tao, kung nais mo magpa-extend ng buhok, kung maiksi ang yung buhok, may pera ka lang, pwede kang magpa-extend ng buhok. Pwedeng pahabain hanggang talampakan ng buhok mo. Maiksi ang iyong palagmata, pwede ring pahabain yan. Subalit ang buhay ng tao, hindi mo kayang pahabain ito. Sapagkat tangi ang Diyos lamang ang nagbibigay ng extension ng buhay mo. Kaya po sa tuwing nananalangin po ako, mahirap naman pong magsinungaling sa inyo kung hindi ako nakakaramdam ng pagkalumbay sa nangyayari sa akin. Subalit, sabi ko nga po, ang Panginoon ang magbibigay ng extension ng buhay ko. Sa Kanya ako humihingi ng awa upang dugtungan pa o bigyan ng extension ang buhay ko. Hindi para sa aking sarili, kundi para sa aking mga anak. Kaya po, nakita ko si kapatid na Lito. Ayan, napakapalad po ni kapatid na Lito. Palakpakan po natin si kapatid na Lito. Sapagkat, pagka nakita ko siya, naalala ko po yung aking yumaong kabiyak. Talaga pong ang buhay, nagmumula sa ating Diyos na buhay. Siya rin ang may karapatan na kukunin anumang oras ang buhay mo pag ninasan niya.
Kaya tayong lahat, wala tayong ibang gagawin kundi ang dumulog sa Panginoon at hingin ang extension ng buhay na ninanasa nating lahat. Noon po mga nakaraang panahon, ang aking pong kapatid na si Tita Emma, yan po ang kakuntsaba ko na kumakain ng taba ng baboy diyan sa itaas. Subalit, ngayon po, katulad pa rin po ng dati, kung paano po ako kumakain ng baka, kumakain ng baboy, manok, ganun pa rin po ang ginagawa ko. Kaya nga lang po, hindi ko po kinakain yung taba. Ano po? At patuloy pa rin po ako sa aking daily habit na aking pag-exercise. So kayo po, yung mga may sakit, maganda rin po kung kaya natin, mag-ehersisyo tayo sa umaga. Huwag naman po yung exercise na buwis buhay. Alam niyo po ba yun, yung buwis buhay? Yung pong dehydrate na yung katawan sa kakatulo ng pawis, ayaw pa nyo lumubay. O kaya naman po, kung mag-exercise kayo ay wagas. Huwag naman po. Kaya nga po ay 30 minutes na kayo ay pagpawisan, inilabas ang pawis sa inyong katawan, uminom ng maraming tubig, yun po ay inaangking ko ng kagalingan sa aking lupang katawan. Kaya po, nais ko po pakinggan nyo ang mensahe ng awit na ito. Mahiwaga ang buhay ng tao, ang bukas ay di natin pihong, at manalig lagi sana tayo. Ang Diyos siyang pag-asa ng mundo, pag-ibig sa ating kapwa-tao, at laging magmahalan tayo. Yan ang lunas sa ligaya, pag-asa ng bawat kaluluwa. Mahiwaga ang buhay ng tao, ang bukas ay di natin piho, at manalig lagi sana tayo. Ang Diyos siyang pag-asa ng mundo, pag-ibig sa ating kapwa-tao, at laging magmahalan tayo. Yan ang lunas at ligaya, at pag-asa ng bawat kaluluwa. Purihin ka, O Diyos, amang dakila at makapangyarihan, sa biyayang buhay na sa akin ay iyong alay. Pagising pa lamang sa umaga, ikaw na ang aking pinasasalamatan. Pagkat nananalig ako, sa iyo nagmula ang buhay. Ikaw rin ang kukuha kapag ninasa mo. Subalit patuloy na umaasa ako na ikaw ang magpapagaling sa aking lupang katawan, anumang karamdaman aking nararanasan. Tunay na ikaw ay mahiwaga, pagkat sa sandaling ito, nakaaawit pa ako, mensahe na nais mo ipahatid sa mga kapatid ko. Gamit mo lamang aking katauhan upang ang nasa mo'y ibahagi sa kapwa-tao. Pinupuri at pinasasalamatan kita sa aking buhay na sa iyo pinahiram. At muli, ang ekstensyon ng aking buhay,
hinihiling ko ito alang-alang sa aking mga anak. Mahiwaga ang buhay ng tao. Ang bukas ay di natin piho at manalig lagi sana tayo. Ang Diyos siyang pag-asa ng mundo. Pag-ibig sa ating kapwa-tao at laging magmahalan tayo. Iyan ang lunas sa ligaya at pag-asa ng bawat kaluluwa. Iyan ang hiwaga ng buhay ng tao. Salamat. Maraming salamat po. Ako po ay may saya sapagkat kung papaano nga po ang kahiwagaan tunay na pinakikita sa akin ng Ama. 180 na aking BP, naroon pa ako sa gitna ng baliwag, sa palengke at meron akong binibili. 180 na aking BP, nandun ako sa parlor, nagpagupit at nagpakulay ng buhok. Ano po ibig sabihin ng Panginoon? Kapag hindi mo takda tao, bubuhayin at bubuhayin ka pa. Subalit, kapag itinalaga na ang oras mo, natutulog ka man, hindi ka na magigising pa. Di po ba totoo po yun? Nangyayari at katotohanang nagaganap po sa atin? Kaya pagpapatunay lamang kung paano nga pong binigkas ko kanina, kung ang inyong buhok napalalagyan ng extension, ang inyong pilikmata napahahaba para magkaroon ng extension at humaba pa at gumanda. Ang ating pong buhay, hihingi natin ng extension at ang nagbibigay ng extension, wala pong iba kundi ang ating Panginoon. Diyos amang buhay, na sa tuwina ay ating paglilingkuran, na sa tuwina ay ating kikilalanin. Mahal na mahal po tayo ng Panginoon. Maraming salamat po, Ama. Maraming salamat. At ang susunod ko pong tatawagin ay katulad po ng ibinahagi ng ating kapatid. Mapalad po ako na nakilala ko ang mag-asawang ito. Kahit po taga-malayo sila. Wednesdays, Saturdays, wala pong palya na hanggat maaari ay naparirito sila. Hanggang dumating ang isang pagsubok sa kanilang buhay. Ang ating kapatid na nagkasakit ay lagi pong nagbabahagi sa harapang ito. Subalit ngayon po ang tatawagin ko ay ang kanyang kabiyak upang ibahagi ang hiwaga ng Panginoon sa kanilang buhay. Tatawagin ko po ang aking kapatid na Charito Lacson. Po sa atin lahat. Labis po akong nagpapasalamat sa kapatiran ng Divine Mercy, lalo na po sa mga alagad, sa CAPS, sa choir at sa IT team, at lalong-lalo na po sa mahal na Apo Conching na siyang tumulong sa aking asawa upang maisalba ulit ang panibagong buhay. Dahil kung hindi po sa kanila, ay wala na po ang aking asawa. Dahil ang inatake po siya ay kasulukuyan po siyang nahandon sa amin. At talagang wala na po, bumigay na po siya, kanya lang. Napakabait po lang talaga ng Ama. At binigyan pa po siya ng isa pang panibagong buhay.
Siguro po lagi niyo nakikita ang aking asawa na nagbabahagi dito. Talagang napakarami na po talagang pagdalisay na inabot niya, pero pinagbibigyan po siya talaga ng Ama. Dahil sabi nga po ko talagang hindi mo patakda, ipagkakalob sa iyo yung pangalawang buhay. Ang aking asawa po talagang ayaw umuwi ng Manila. Pinipilit po kami ng apo na kung saan namin pwede siyang dalhin, pero ayaw niya po talaga umuwi. Dahil dito lang daw po siya muling gagaling. Dahil dito niya po nakilala ang Panginoon, dito po siya nabuksan. Kahit anong hirap niya po, talagang ayaw niyang magpapasok ng ospital. Pero sabi nga ng mahal na apo, siya na ang nag-uutos para mabigyan lang siya ng tubig na kailangan ng kanyang katawan. Ngayon nga po, hayan siya. Na dati hindi po siya nakakalakad, pero sa kadudulog po ng mga kapatiran Divine Mercy, at lalo na po ang mahal na apo, wala tigil sa pagdulog. Hayan po, pinalakad na naman po siya. Ang inaantay na lang po namin talaga ay ipagkaloob ng Panginoon na makapagsalita siya at makakain. Pero sa pananalig at pananampalataya po talaga, hindi siya nawawalan. Talagang dito niya ro po makakamtan yun. Kaya sabi niya nga po na, tinatanong ko po siya ang ano po ba talaga ang gusto niya. Dito lang daw po siya at dito siya gagaling muli. Dito po siya bibigyan ulit ng panibagong buhay. Kaya nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga alagad na talaga sumuporta sa aking asawa. At sa kapatiran, lalo na po sa CAPS na lagi nakaalalay po sa amin. At lalo na po sa pamilya ng mahal na Apo Conching na wala po silang sawa na pagtulong sa amin. Nagpapasalamat po ako kahit taga-malayo po kami, talagang kinupko po nila kami talaga rito. Dahil dito na po kami talaga nabuksan at dito na po nagtitiwala ang aking asawa na ang kanyang kagalingan ay dito niya makakamtan. Pero nananalig po ako bukas hanggang makalawa, makakapagsalita na po siya talaga. Maraming salamat, kapatid. Kaya natin yan. Sama-sama tayo magdudulog upang mapabilis ang kagalingan ng ating kapatid. Ang isang tatawagin ko pa po ay kabiyak ng puso ng isang CAPS na kasalukuyan din pong nasa pagsubok. Tatawagin ko po si kapatid na Alma Miranda. Buhay po ba ang Diyos? Ako po'y nagagalak dahil muli po akong pinatindig ng Ama dito upang sa tuwina'y magpurit magpasalamat sa Kanya. Sino nga po bang di magagalak kapag pinagkalooban ka ng biyaya, lalo na biyayang kagalingan ng kaluluwa at gayon din po ang kagalingang pang-pisikal. Ibabahagi ko lang po sa inyo yung katatagan na naman po yung pinagkaloob sa amin ng Ama. Kahapon po kasi, habang nagbimisahe po ang mahal na Apo, nakaupo po kami mag-asawa doon. Nakita ko po yung kabiyak ko, naninikip po yung dibdib niya. Sabi niya, hindi ko na kaya. Pero hindi mo po siya mababanag sa kanya yung yung nararamdaman niya kasi sabi ko, magtibay ka, inaagaw ka lang ng kalaban. Hindi natin maunawaan ang mensahe pagka magpapaagaw ka sa kalaban, sabi ko sa kanya. Inaya ko po siya dun sa adoration, sabi ko, pumasok tayo sa adoration. Sa awa at habag ng Ama, paglabas po namin sa adoration, naimasmasa na po siya. Tunay nga pong kaibuti ng Ama na kung hindi sa pananalig mo sa kanya, sa time
lihim na panalangin po, paano po mapapawi yung hirap ng paghinga niya? Sino nga po bang magbibigay nung kundi ang Ama lang? Kaya kung meron kang pag-aalinlangan, pagka ganung pagkakataon, perong pagkalito na naman sa isip mo, hindi mo na, kumbaga po, maantala na naman po, parang nagkakaroon ng para hindi mo maunawaan yung mensahe ng mahal na Apo, na ang kalaban nga naman, kahit saan, kahit anong oras, umaatake po, pero kung hindi ka po malakas at matatag sa Kanya, maaagaw ka po niya. Ako po'y lubos na nagpapasalamat sa Ama na sa kabila po ng mga pagdalisay namin, hindi po niya pinahintulutan na ako po'y mahinto sa aking paghahanap buhay. Patuloy po akong humihingi sa Kanya ng lakas ng pangangatawan, tibay at katatagan ng kalooban, na sa bawat araw, sa bawat pagising ko po sa umaga, pag-alis ko po sa madaling araw, iniiwanan ko po ang aking kabiyak na ganun po ang kalagayan niya. Inaalay ko na lang po sa Ama, Ama, ikaw na po ang bahala sa Kanya, sapagkat alam ko po na hindi mo po kami pababayaan, na hanggang sa maghapon na matapos ang pagbabanyos niya, binibigyan niya po ako ng kalakasan, na hanggang sa makatulog po siya sa gabi, nandun pa rin po yung, kumbaga, lakas ng pangangatawan na patuloy na pinibigay niya sa akin. Kaya yung pangangailangan namin sa araw-araw, hindi po kami nahihirapan. Maraming salamat po. Maraming salamat, kapatid. Ang susunod ko pong tatawagin ay isang tagasunod. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos sa kapatid nating si Rose. Magandang umaga po sa inyong lahat. Matagal na rin po na hindi ako natitindig dito. Subalit, papurit pasasalamat sa Ama, ipinagkaloob niya po ito. Ang mai-share ko lang po, papurit pasasalamat sa bagong buhay na kaloob niya sa aking ina. Kasi po, May 1, nung nakaraang buwan po, tinawagan po ako ng hipag ko. Sabi niya, Rosie, nanay, sabi niya gano'n, hindi na nagsasalita. Hindi na rin kumikilos. Nung pagdating ko po sa amin, mga alas 9 na ng umaga yun. Kasi po, dito ako sa barangay nakatira, Kalantipe po ang bahay namin ng nanay ko. Dinatnan ko po siya, talagang wala na. Napakatigas po ng buong katawan niya. Hindi po siya nagsasalita. Tapos yung dila po niya talagang umurong na. Tinawagan ko po si Apo kung maaari po, idali namin siya dito. Ngayon nga po, alas 10 po ng umaga, nakarating kami dito. At binanyusan po siya agad ng mahal na Apo. Hinatak po niya yung dila niya. Talagang tunay nga pong buhay ang Diyos. Nung pagkahatak po ng dila ni nanay mga 3 beses po, pinagsalita po siya, sinabing, Ave Maria Purissima. Nasambit po yun ni nanay. At yung pong paninigas ng kanyang katawan, unti-unti po lumambot. Subalit dumating po yung, siguro nagpatalo po kami, sinubukan kami. Ang sabi po sa amin ng mahal na po, ipahinga po namin dyan sa labas. Ang umano po sa utak na namin, ipahinga, iuwi po namin. Kaya mga 10 minutes lang po, inuwi po namin siya sa bahay. Tapos tumawag po siya po, nasan daw po kami. Sabi ko, nandito po kami sa bahay. Bakit nga daw po namin siya inuwi? Sana daw po hindi namin siya inuwi.
Pero naging paraan na rin po siguro ng Ama yun, sapagkat sa nangyari po na isa nanay namin, nagkasundo-sundo silang magkakapatid. Hanggang sa hindi po siya talaga makakain noon, kahit tubig lang po, nasasamid siya. Kaya inano na rin po ng mahal na Apo, naidali namin siya sa ospital dahil nga po kahit tubig, hindi po niya mailunok, kailangan po niya ng dextrose. Kaya nilagyan po siya ng NGT, 1 linggo po siya sa ospital. Wala pa po siya 1 linggo, gusto na po niya magpalabas. Sabi niya, ayoko dito, hindi naman ako gagaling. Sabi po niya ganon, doon ako kay Apo Conching. Sabi niya, doon ako gagaling kay Apo. Sabi niya ganon, o sige ka ako. Basta sinabi na ng doktor na pwede ka na lumabas, doon ka ako kagad kina Apo, sabi niya gano'n. Kaya ito nga po, paglabas po niya, 1 linggo po siya sa ospital, naka-NGT po siya nung inilabas, nakakatiter, hindi po siya makalakad, hindi makakain. Subalit tingnan mo niyo po siya ngayon, tunay nga po kaibuti ng Ama, hindi po ba? Wala po siyang NGT, walang catheter, nakakatayo na po siya na may gabay-gabay, nakakapaglakad, nakakakain ng kanin, at ang lakas na po niyang uminom ng tubig. Kaya tuwing na papurit pasasalamat sa Ama, sa Anak at Espiritu Santo, sa mahal na ina, sa kay Apo Conching na kinalugdan, sa inyo pong lahat, sa pangalawang buhay na ikinalob niya sa aming ina. Salamat po. Maraming salamat sa lahat na nagpagbahagi. Sana po ay nakakuha kayo ng inspirasyon upang lumaban. Laban mga kapatid at mahal na mahal tayo ng Diyos.